Kumusta? Ako si F1, ang Filipino Wanderer. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa kwento ng sangkatauhan. Mula sa paglikha at ebolusyon hanggang sa makabagong panahon. Tuklasin natin ang ating espiritual, pisikal, at mental na kasaysayan upang mas maintindihan natin kung sino tayo, nasaan tayo ngayon, at saan tayo patungo. Tara! Sa paglalakbay na ito, sisimulan natin ang isa sa mga pinakalumang misyon ng sangkatauhan, ang paghahanap sa ating sariling origin story. Bubuklatin natin ang isa sa mga pinakaunang versyon ng kwentong iyan. Ito yung tanong na siguro lahat tayo tinanong na sa sarili natin at least once. Mula pa sa mga pinakaunang sibilisasyon hanggang sa atin ngayon, lahat tayo naghahanap ng sagot sa iisang napakalaking tanong na yan. Alam na alam natin yung kwento ni Adan at Eva, yung hardin. Yung paglikha sa loob ng 7 araw, nakatatak na yan sa kultura natin. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na baka may nauna pa palang bersyon? Isang kwentong mas matanda pa ng libu-libong taon. Okay? Tingnan natin to. Mahigit 4,000 taon. Ganyan katanda yung mga clay tablet o mga tablet ang gawa sa putik na nahukay ng mga archaeologist sa lugar na ngayon ay Iraq. Just imagine, mas luma pa to kaysa sa maraming bahagi ng Biblia na alam natin. At dito mismo, sa tinatawag na duyang ng sibilisasyon, dito nila nakita yung parang mga unang draft ng mga kwentong bumuo sa pundasyon ng maraming paniniwala sa buong mundo. At yung mga pagkakatulad, hindi sila nagkakataon lang. At simula pa lang yan, alikabok, putik, halos pareho, di ba? Ang ideya na ang tao ay hinulma mula sa lupa, pareho nilang pinanghahawakan. Kapansin-pansin na isa yung raw material. Pero bakit kaya? Sige, silipin natin ng mas malapitan yung mga detalye ng mga sinaunang kwentong ito. Ano ba talaga ang sinasabi nila tungkol sa paglikha at bakit ba parang pamilyar na pamilyar yung dating? Kung iisipin, para sa mga Sumerian, sobrang practical ng dahilan. Pagod na yung mga boss nila, yung mga Diyos, sa pagtatrabaho. So anong ginawa nila? Lumikha sila ng mga katulong, at yun tayo. Ang isa pang interesting detail, may konsepto na sila ng mga flawed o may kapintasang tao, na parang sinasabi na mula't mula pa, hindi talaga tayo ginawang perpekto. Okay, so sa version naman ng mga Babylonian, mas action-packed. May gera pa sa langit. Pero pansinin nyo, kahit anong gulo sa taas, yung ending para sa tao, pareho pa rin. Nilikha para magsilbi. Paulit-ulit yung team na yan sa mga kwento mula sa Mesopotamia. Kung sa tingin nyo ay nakakagulat na yung creation story, teka muna. Kasi may isa pang kwento at ito, sigurado akong alam na alam nyo. Bago pa man natin makilala si Noah, may nauna na sa kanya. Tingnan nyo to. Halos checklist, di ba? May bayani? Check. May malaking bangka? Check. May mga hayop na isinalba. Check na check. Si Ziusudra, si Utnapishtim, at si Noah, 3 pangalan pero halos iisa ang misyon. Yung mga pagkakaiba na lang tulad ng dahilan ng baha at yung reward sa huli, yun yung nagpapakita kung paano inadapt ng bawat kultura yung kwento para sa sarili nilang paniniwala. Okay, so iwan muna natin saglit yung history books. Subukan naman nating tingnan to mula sa isang medyo out of this world na anggulo. May isang modernong teorya na nagbibigay ng ibang-ibang paliwanag dito. Ito yung tanong, paano kung lahat ng kwentong yan, yung mga Diyos na bumaba mula sa langit, ay hindi talaga mga Diyos? Paano kung sila ay mga bisita at yung mga kwento ay hindi mitolohiya kundi paglalarawan ng teknolohiya? Ayon sa teoryang ito, nasa pangalan pa lang nila, nandun na yung clue. Anunnaki. Hindi sila namula sa spiritual realm, kundi literal na sila namula sa langit ay bumaba sa lupa. Mga physical beings daw sila na galing sa ibang planeta. Ang buod ng teorya ay ito. Hindi tayo nilikha dahil sa isang banal na plano, kundi dahil sa isang labor dispute. Kailangan daw nila ng mga manggagawa, nagrebelde yung mga una nilang workers, kaya nag-genetic engineering sila para gumawa ng bago. At yun daw tayo. Ang Adamo, ang Homo sapiens, ay nilikha para sumamba, na sa literal na salin daw ay magtrabaho para sa kanila.
Okay, interesting yung teoryan yan, di ba? Pero balik muna tayo sa kung anong sinasabi ng mga historiador. Kung ipagpapalagay natin na mas nauna nga yung mga kwento sa Mesopotamia, paano naman sila napunto sa mga manunulat ng Biblia? Ang sagot ay makikita natin sa daloy ng panahon. For thousands of years, andyan na yung mga kwento sa Mesopotamia. Nag-evolve sila, nagbago. Tapos, may isang event, isang pangyayari sa kasaysayan na nag-connect ng lahat. Ito yung tinatawag na Babylonian exile. Imagine, for about 70 years, yung mga pinakamagagaling at pinakamaalam na scholars ng Israel nakatira sa mismong sentro ng kultura ng Babylon. Imposibleng hindi nila narinig yung mga sikat nilang epiko. At yun yung pinaniniwalaan ng karamihan na naging tulay. Pero, at ito yung pinaka-importante, hindi ito simpleng kinopya lang, inadapt nila. Kinuha nila yung balangkas, yung mga pamilyar na elemento, pero pinalitan nila yung pinakapuso ng kwento. Mula sa maraming magugulo at makasariling Diyos, ginawa nilang isang maayos at makapangyarihang Diyos. At yung tao, hindi na alipin, ginawa siyang tagapangalaga. Isa itong napakalaking theological na revolusyon. Kaya sa huli, anuman ang paniwalaan natin, sinaunang mito, historical connection o kahit yung ancient aliens theory, lahat sila may isang pinatutunguhan. Ang punto ay, hindi ito kompetisyon ng kung aling kwento yung tama. Ang totoo, parte lang tayong lahat ng isang napakalaki at napakatandang kwento tungkol sa paghanap ng pinagmulan. Ang Genesis ay hindi ang simula ng kwento. Isa itong napakahalagang kabanata. Bawat sibilisasyon, tumingala sa mga bituin at nagtanong, bakit tayo nandito? Ang mga kwentong ito, mula Mesopotamia hanggang sa Biblia, yan yung mga sagot nila na huhubog ng kanilang sariling panahon at kultura. Sa panahon nating ngayon ng science, ng space exploration, ng AI, paano kaya magbabago ang ating origin story? Anong mga bagong mythos o kwento ang lilikhain natin para sa mga susunod na henerasyon? Yon ang tanong na iiwan ko sa inyo.